Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 25, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 21, verse 5 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo. Ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago ko po ibigyan ng bago ko ibahagi yung insight ko dito sa ating mabuting balita, normally ang mabuting balita or ang salita ng Diyos ay para sa atin. At ang paraan para mas lalong makatulong sa atin ito ay may dalawang klase. Katulad nung yung una ay pag binabasa natin ay intindihin natin ng literal kung ano ang ibig sabihin, literal. At yung pangalawa ay spiritual. Yung literal ay kapag binabasa natin, pwede nating i-research yan sa internet o kung ano mang mga resources natin, mga footnotes dito, kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pangalawa naman ay yung spiritual. Yung spiritual, merong tatlong parang tatlong sangay na yung una ay yung parang yung moral, ano yung mensahe para sa atin. Yung pangalawa, ano yung mensahe nito tungkol kay Hesukristo, at yung pangatlo ay kung ano ang mensahe nito tungkol sa katapusan ng mundo o ang huling araw or end of times. So dito sa ating mabuting balita, napag-uusapan nila dito yung tungkol sa templo na napakaganda dahil sa mga palamuti. At sabi naman ni Jesus,
parang nagkaroon dito ng ang ating Panginoon na isingit yung kung ano yung gusto niyang ibahagi na mensahe sa mga tao. Sabi niya, darating ang panahon na lahat ng makita ninyong iyan ay iguguho. Yung kung babasahin natin, sa literal, mayroong nangyari naman talaga yan na gumuho yung templo na yan. Pero kapag naririnig natin yung templo, ano yung nasa isip natin kapag naririnig natin yung templo? Yung templo kasi kapag naririnig natin yun, di ba? Sinasabi dito na we are the temple of the Holy Spirit. So, templo tayo ng Espiritu Santo. Pwede nating sabihin yung templo na to ay yung katawan natin na napakaganda, or kaya katulad nung sinasabi dito na humahanga sila dahil sa mga batong ginamit. Ganon din naman, ano ba yung templo na hinahangaan natin? Yung atin bang sarili dahil sa ating kagandahan or kagwapuhan, o kaya sa ating mga angking talino? Yun ba yung mga hinahangaan natin? Yun ba yung templo ng buhay natin? At yung sinasabi ng Panginoon na darating ang panahon na ito ay iguguho. So lahat tayo ay pupunta doon sa huling yugto ng ating buhay, na itong templo ay maguguho, o kaya itong ating buhay ay magkakaroon ng hangganan o kaya katapusan. At dito sinabi ng mga tao dito kung kailan ba mangyayari yan. Pero imbis na sagutin ng Panginoon kung kailan mangyayari yung pagguho, ang sinagot ng Panginoon ay kapag merong nagsabi sa inyo na ako ay si Jesus, o kaya ako yung Mesiyas, at dumating na ang panahon, ang sabi ng Panginoong Jesus ay huwag kayong sumunod doon. Ang ibig sabihin, ang mensahe ng ating Panginoon, ang gusto niyang sabihin dito ay yung muli niyang pagbabalik, or yung second coming niya. At meron tayo actually na kanya-kanyang second coming ang Panginoon sa atin. Merong second coming na pangkalahatan na ganun nga itong mangyayari, na mga nakakatakot na mga bagay. At talaga ngang nakakatakot kasi isipin mo, magkakaroon ng giyera, tapos sa panahon natin ngayon magkakaroon ng tagutom, at kung ano-ano mang kakilakilabot na mga bagay. Para ipalagay natin na hindi pa mangyayari sa panahon natin ngayon, mayroong second coming na darating sa ating buhay, second coming of Christ. Ayan ay yung parang mahirap sabihin, pero yung kamatayan ng bawat isa. At diyan sa kamatayan na yan, pagkatapos nating mamatay ay wala na tayong magagawa niyan. Kung ano yung estado ng ating kaluluwa nang tayo ay mamatay, ay parang yun na yung second coming ni Kristo sa ating buhay. At ang gusto ng Panginoon ay unang-una maging manatili tayong nananampalataya sa Kanya. At ang pangalawa ay maging handa. At yung pagiging handa natin, dapat tayong laging nananalangin sa Kanya. 'Di ba nung nagkaroon siya ng nung nasa nanalangin ng ating Panginoon, tapos pagbalik niya sa mga alagad ay nakita nilang natutulog sila. Sabi ng Panginoon, be watchful, pray that you will not fall into temptation. Kaya napakaganda na kung gusto nating maging handa lagi
sa pagdating ng ating Panginoon o sa pagdating ng ating kamatayan, dapat lagi tayong nananalangin sa Panginoon para magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At itong mga digmaan na ito na sinasabi dito na kakaroon ng digmaan ng bansa laban sa kapwa bansa, kaharian laban sa ah, kapwa kaharian, pwede nating sabihin magkakaroon tayo ng struggle sa ating sarili. Kapag tayo ay sumunod kay Kristo, magkakaroon tayo ng struggle sa ating sarili na halos ikatakot natin, halos ikabahala natin, at parang maaano tayo, mayayanig ang ating sarili, ang ating mundo. Pero sabi nga ng Panginoon ay dapat manatili tayo sa pananampalataya sa Kanya. At yung pangalawa ay maging laging handa sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya yun po ang aking maibabahagi sa ating mabuting balita. Nawa mayroon kayo napulot at pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Amen.